Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Okay, Bongbong Marcos. Ayon po sa bagong Pilipinas Chronicles, the 17th President of the Philippines, BBM at Pilipinas, magiging chairman ng ASEAN itong 2026, ano? Oh, basahin po natin. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na handa ang Pilipinas na maging chairman ng Association of the Southeast Asian Nation, South Association of Southeast Asian Nation, ASEAN sa taong 2026. Ayon kay PBBM, malaking karangalan para sa Pilipinas ang pamunuan ng ASEAN at ipinangako niyang itutuloy ang layunin ng rehiyon tungo sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng Timog Silangang Asia. Dagdag pa niya, sisikapin ng bansa na palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, seguridad at kaligtasan ng kapaligiran sa panahon ng kanyang pamumuno bilang host ng ASEAN Summit 2026. Ayan po ang balita. Ano? Uh, BBM. Tayo pala ang mag-host sa 2026 ng ASEAN, ano. Ito po ay original member po tayo niyan. Kung hindi po ako nagkakamali, founding member yata tayo. Sa ngayon, marami na po ang member ng ASEAN, ano. Maganda, okay yan para sa Pilipinas dahil nga ang ASEAN po ay samahan ng mga bansa. Magkakatulong-tulong tayo, makakatulong na sa ano, kagaya niyan yung paghuli po kay Alice Guo, member ng ASEAN, nahuli siya sa Malaysia. Oh, Malaysia ba 'yun o Indonesia? Tayo, mga member ng ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, uh, itong Cambodia, Pilipinas, ang pinakahuli yata yung Timor Leste na maging member ng ASEAN, you know? Okay, hindi pong natunghayan yan. Dako naman po tayo dito sa kabilang report na Trillanes ibinunyag ang umano'y pagtangkang pakikipag-areglo ni Senador Bongo. Aha, inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang beses umanong sinubukan ni Senador Christopher Bongo na makipag-areglo sa kanya sa pamamagitan ng mga emisaryo upang itigil na umano ang kanyang mga isinampang kaso. Bakit ka naman makikipag-areglo? Bunggo, sinasabi mo na wala kang kinalaman kung mayroon mang ginawa ang mga kamag-anak mo. Oh, sige nga, nangangahulugan lang na ikaw, ah, Senador Bongo, may kinalaman ka talaga. Conflict of interest yung kasong yan. Ano? Kasi hindi naman makakakuha yung CLTG ng contract sa government kung wala kang impluwensya, sa totoo lang. Malapit ka kay Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba? Malapit siya. Special Assistant to the President yung position mo nung 2016. Nung 2019, tumakbo ka bilang senador, nanalo ka. Kayong dalawa ni Bato, nanalo kayo. Hmm? And namayagpag
ang CLTG simula nung kayo'y naging presidente, ay naging presidente si Digong at ikaw ay naging senador. Lalong namayagpag nung naging partner kay Diskaya, yung St. Gerard Construction. Nako, ito. Alam mo ilang beses nang may lumapit sa akin bilang tagapamagitan ni Bongo para arigluhin ang mga kaso pero hindi niya ako nabibili. Hindi niya ako mabibili. Lalo pa akong ginaganahan kapag ginaganyan ako. Payag ni Trillanes. Eh natural. Malay mo, kung yan ipain lang, pag tinanggap mo yung suhol, saka kanila gagawa ng kwento. Oh, kaya pala ano eh, humihingi ka ng, yun, gagawan ka ng, oh, humihingi ng ano to, ng suhol to sa akin para kapalit nung paglaglag ng kasong i-final niya. Mga ganong kwento, di ba? Madaling gumawa ng kwento eh. At saka madaling mag-akusa. Buti na lang, itong si Antonio Trillanes hindi tinanggap. Kasi sinabi niya rito, oh, hindi niya. Oh, pero hindi niya ako mabibili. Lalo pa akong ginaganahan kapag ginaganyan ako. Payag ni Trillanes. Oh, buti na lang hindi niya tinanggap kasi pag alam ko hindi niya naman tatanggapin kasi hindi naman kurap ito si Trillanes. Kaya nga sila ah, nagrebelde noon nung panahon ni Gloria dahil nga nung panahon ni Gloria ang defense secretary niya no ay si Angelo Reyes na kinamu kinaiinisan ni Trillanes dahil nga hindi niya nga dahil sa mga iwan ko pamamalakad yata ni Angelo Reyes nung siya pa ay chief of staff no. Dagdag pa niya nanindigan siyang ituloy ang laban kahit pasubukan siyang patahimikin. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon si Senador Go kaugnay sa mga pahayag ni Trillanes. Ayan na, Senador Go, ang sinasabi ko sa inyo, nung panahon ni Duterte, namamayagpag kayo. Hmm. Halos lahat, halos lahat, kontrolado nyo. Kontrolado nyo ang ombudsman, kontrolado nyo ang justice system, ha? Kontrolado nyo ang NAPOLCOM. Ang dami yung kinontrol. Maraming, basta't yung recommendation mo, pinapaniwalaan ni Digong. Ano? Napaka napaka powerful ninyo noon. Ngayon, unti-unti nang naglalaho yung impluwensya nyo. Oh. Trillanes ibinunyag ang umano'y pagtangkang pakikipag-areglo ni Senador Bongo sa kanya. Siyempre, pakikipag-areglo, may ano 'yan, may may halong halaga 'yan, may halaga 'yan. May kaibat 'yan na pera. Oh, um, may naniniwala ba diyan? Wala. Nasa sayo nan kung ayaw mong maniwala. Galing mag-imbento. Alam mo, yan si Trillanes. Hindi kurap yang taong yan. Kasi kung kurap yan, dapat isa rin ito sa mga hindi po tumatanggap ng PDAF nung panahon niya. Pareho sila ni Lacson. Ano? In your dream. Uy, mga ano to, sigurado ako didilis tong mga to. Hallucinating, thrilling. Ay, nako. Ang hambog gusto siraan ang tunay na Mr. Malasakit. Hey, Mr. Malasakit daw.
Nako, di totoo yan. Si Bongo, Areglo, malabo mangyari. Agoy. The great inventor. Agoy. Kita nyo, nanunuhol pa. Oh. Ito, mahalos lahat dito, mga, ano to, mga DDS ang mga nagko-comment eh, oh. Kinuwento mo niya sa media yung panaginip niya kagabi, tapos boom, headline na media talaga, oh. Hala, di Jude, ana, si Sin Bongo. Gabuot-buot ka. Gabuot-buot ka. Bisaya man. Areglo in your dreams. Kailan kaya? Oh. Trililing, sige. Ra kapag shot. Bisan walay paghuton, wala pa ka katugma, katugpa. Ay, hirap basahin mga Bisayan words. Ano ka may bitaw? You tell that to the Marines. I think the best way is to ignore him. His KSP, kulang sa pansin, he's up to something that might be a diverting tactics. Alam niyo po, sagutin niya na lang yung kasong i-final sa kanya. Total, andyan na yan eh. Final na. Kasi nung panahon po ninyo, wala eh. Kontrolado nyo, pati ombudsman, protector nyo eh. Di ba? Yun ngang pagbaliktad pala ni Samuel Martinez sa kasong sa mga desisyon ni Conchita Carpio Morales eh. Hindi nga alam eh. Wala rin pong nakakaalam nun. Kahit mga senador. Oh, hindi ba binalita yon? Wala, hindi binalita. Oh, nabiglangan na lang siya na mayroon palang ganong desisyon si Samuel Martinez. Itanong nyo sa media kung may nag-report bang media noon na binaliktad ang desisyon binaliktad ni Samuel Martinez ang desisyon ni Conchita Morales sa pag-dismiss kay Joel Villanueva? Mayroon ba? Ako wala rin ako natatanda ang ganung report ng mga media, either ABS-CBN na kasi hindi pa sarado ang ABS-CBN noon. Nagsara lang ang ABS-CBN noong 2020 nung panahon na ng pandemic kasi yung dismissal yung decision na yun lumabas yun 2019 kasi 2018 umupo si Martires eh. Oh, di ba po? Tatandaan nyo? Ito ngayon, yung napakaraming mga midnight appointed yan sa Office of the Ombudsman. Tiyak yan, mayroong naiwan na espiya ng mga tao ni Samuel Martires na magsusumbong sa kanya, mag-i-inform siya kung anong kaganapan doon sa loob ng ombudsman na pinamumunuan ngayon ni Boyong Rimulya. Baka ganyan ang mangyari. Nako. Kaya delikado, delikado. Dapat mag-iingat si Ombudsman Rimulya sa mga bagay na yan dahil ito ay labanan ng mga matatalinong tao. Ha? Ombudsman, Ombudsman, binaliktad yung desisyon ni Samuel Martires na sa salin ng mga elected official na napakahirap. Hindi ka pwedeng kumuha ng isang salin ng isang elected official nang walang pahintulot yung taong gusto mong kuhanan. Oh, pero ngayon hindi na po pwede 'yun. Binaliktad po ni Boying Rimulya yung ganung memorandum ni Samuel Martires. Kasi po yung mga past president ng mga panahon pa ni Gloria, panahon ni Pinoy, pwede mong makita ang mga salin ng elected official. Pagdating dito kila Duterte, nung pag-appoint niya, nung 2016 nakikita pa kasi wala pa si Samuel Martires. Si Conchita Carpio Morales pa noon. Pag upo niya ng 2018, ayan na,
mayroon ng lumabas na memo na naghihigpit sa pagkuha ng salin. Kaya lumaganap po ang korupsyon. Hindi nyo po napansin, nagkaroon ng mga kickbacks, naglaganap ang kickbacks dahil nga dyan sa paghihigpit sa salin ng mga elected official. Wala tayong magagawa, i-decision nila yan. Kaya yan po ang nakikita kong dahilan talaga kung bakit nagkaroon ng malawakang anomalya sa flood control, involved ang malaking halaga, kickback, kickback ng mga DPWH official, kickback ng mga senador, kickback ng mga congressman. Patay ang Juan de la Cruz. Lubog. Okay. Ano po ang inyong opinion? Marami pong salamat sa inyong pagtunghay sa aking vlog. Mabuhay po kayo. Hanggang bukas po muli. Salamat po ng marami.